Dalawang ulam na plus 1 rice, halal na, 100 pesos lang. Flying noodles sa Divisoria. Thai cuisine sa food court, tapos may paapoy pa. Last but not the least, merienda or dessert ng mga Muslim. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa may Divisoria pero hindi tayo magsi-street food ngayon dahil nandito tayo ngayon sa may 168 Shopping Mall at dito tayo maghahanap ng pwede nating ma-food trip ngayon kasi ang daming pwedeng makain dito sa food court nila. Sobrang dami. You name it. So merong mga halal, merong mga fast food na mga syempre sikat pero may mga Filipino, may steak, merong Thai food, may mga biryani. Pakita ko sa inyo lahat. So tara, sama-sama tayo discover natin yan. Let's go! Wow, ang dami nilang food. Nakakatakam, lalo na sa kulay. At halal yan. Ito po yung adobong pusit at ito naman yung ginataang white beans. Ito naman yung sateng. Ito naman yung shell na tinola. Ginataang tilapia, maya-maya na ginataan. Hipon na tinola, langka na ginataan, egg fish na ginataan. Ito po yung ginisa na sayote, saka ito naman yung pakbet, saka sitaw, ampalaya, sapsoy, pansit. Ito po yung dahon sa dagat na ginawang kinilaw. Saka ito naman yung chicken piaparan, pretong isda, adobong manok, pretong manok. Piaparan and ito pong itlog po ng isda, no? Wow. Laki ng itlog. Isang buong itlog yun, kuya. Nice. Ooh. Maaanghang po yung timpla niya dito. Hindi naman. Yan. So, tama po ba? 100 po yung ganyang order. Nice. Sulit. Satay po tawag dyan, ano? Sateng. Satem? Sateng. Ah, okay. Ano siya? Tuna? Giniling na tuna. Ah, giniling na tuna. Giniling na tuna na nilagyan ng nyog. Oh, Tapos ito naman, gatang maya-maya. maya. Oh, solid. Tapos 100 pesos lang. Ang daming choices. Halal pa. Oh, yan. Solid, oh. Another 100 pesos. Sige po. Thank you! Thank you! Thank you po. Dami. So, unang titikman natin dito sa may food court ng 168 Shopping Mall, Halalicious. So, yung Halalicious dito, nasa may bandang, pag-akit mo na elevator, right side, tapat ng Jollibee. So, anyway, basta hanapin nyo lang yung Halalicious Kitchenette. Ang nakaagaw ng pansin sa amin dito, tingnan nyo naman guys, dalawang ulam na, may rice ka, halal pa, 100 pesos lang. Eh, syempre, hindi namin matake na isa lang o-orderin namin kasi actually, ang daming pwedeng ma-order sa kanila. Ang daming pwedeng pagpilian. 100 pesos lang, dalawa na yung ulam mo. Halal pa. So, itong unang mga napili natin, ito yung giniling na tuna na may kasamang nyog. Pinirito nila. Tapos, ito naman, gatang maya-maya. And of course, may plain rice. Yung next naman na napili natin, piaparan. Ang cute eh, no? Tapos, ito naman yung gata rin ng itlog ng maya-maya with rice. So, exciting. Hindi pa ako nagla-lunch. Sakto tong mga titikman natin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro dito na lang muna siguro sa prito. So, may binibigay sila na toyo calamansi. Pero tikman na muna natin as is. 100 pesos lang, halal na. Dalawang ulam, isang kanin. Alam ko may free water sila dito eh. Kung nagtitipid ka, wala kang budget, 100 pesos, dalawa na yung ulam, sure, busog ka dito. May libreng tubig naman. Bango.
Malasa? Actually, yung lasa niya parang ano lang din eh. Parang kang kumain ng iniling na baboy. So kung halimbawa, hindi ka kumakain ng isda, hindi mo malalasahan na isda siya. Saktong-sakto naman yung timpla nila, may alat. So yung timpla nila dito, parang yung sa luto lang din ng Tagalog, lasang meatballs. Ganyan. Ewan ko lang kung may carrots. Hindi ko lang sure kung may carrots sa loob. Kasi syempre meatballs ng mga Tagalog, di ba? May carrots. Sarap naman siya. Siguro bagay to sa ketchup. Toyo kalamansi lang yung binigay nila eh. Pero malasa naman na siya. So kahit ano mo lang siya sa kanin. Dunk mo doon, feeling ko masarap. Good idea. Kasi lasang prito lang siya. Sausaw natin. Uy, lasang gata eh. Nabigla ako. Anghang pala. Tikman natin ah. Dahan-dahan lang kasi medyo maanghang pala siya. Sarap nung gata. Nananapak lang yung anghang niya. Yung tipong umaangat agad sa ilong mo. Kailangan kong sundan ng kanin kasi para ma-wipe out yung anghang sa dila. Sarap nung pagkagata niya. Sinipon ako agad. Magugustuhan ng mga mahihilig sa maanghang to. Lalo na, sarap yung timpla nila. Yan, tingnan natin, ang laki ng isda, oh. Oh my gosh. Eh kasi naman, ang dami rin talaga palang sili, oh. Dito na tayo sa maya-maya. Yun, oh. Oy, isang chunk, oh. Lagay natin sa kanin. Solid tong unang-unang food trip natin dito sa 168, ah. Lagyan natin sa baon. Total, may kanin naman, eh. I don't think gugulatin pa rin tayo nito sa anghang. Sarap ng timpla nila ng gata. Yun nga lang kung medyo hindi ka sanay sa anghang eh. Unang higop mo, mabibilaukan ka. Yung lasa ng sabaw nila, ang sarap eh. Sarap sanang higupin. Ang anghang lang eh. Pero siguro, kasi ang sarap niya eh. Parang ayokong pigilan naman yung sarili ko. Sarap ng pagkagata niya. Type ko ah. For me ah. Pasok sa panlasang gusto ko. Kanya-kanya yan. Sarap. Maanghang lang. Okay, so move on na tayo dito sa kabila. Alisin ko na to. So move on na tayo dito sa next. Unahin natin yung may sabaw. Ito yung itlog ng maya-maya. Laki no? Galing ah. Oh. Tikman natin. Type kasi ni Carter eh, pero tikman natin. Sinipon ako. Anghang. Ito, hindi siya maanghang. More on nasa salty side siya. Strong yung lasa nung isda. Pero wala naman siyang lansa. Mild lang. Tolerable. Pero kung papipiliin ako sa dalawang na-order ko na sabaw, dito ako sa may gatang maya-maya kaysa dito sa may itlog. Mas creamy to. Dito nangingibabaw yung alat, pati yung lasa ng isda. Pero okay pa rin. Ibang atake. Doon ako sa isa, sa maya-maya. So ngayon move on tayo dito sa may piyaparan. So ngayon nandito na tayo sa may piyaparan. Kuha na tayo ng, ito yung mga nyog oh. Nyog, kamatis, onion, and chicken. Yun, no? Tikman natin. Kasi, yung isang piapara na na-try natin sa Quiapo, nagustuhan din natin yun. Tingnan naman natin to. Ang sarap nito, oh. Ang sarap nito, yung mga tostadong nyog. Good thing dito sa piaparan nila. Kasi yung sa Quiapo na natikman natin, maanghang eh. Ito, malalasap mo yung mga spices na nakatimpla dun sa piaparan. Pwede mong namnamin kasi walang anghang. Kasi pag yung natikman ko sa Quiapo, maanghang eh. Masarap siya, pero kung hindi ka masyado sanay sa maanghang, hindi mo siya ma-enjoy. Pero masarap siya. Okay? So ito, mananamnam mo. Wala siyang anghang. Tsaka very flavorful.
So ako guys nakakatuwa pag nakakakita kami ng mga halal food ni Carter. Talagang kapag may pagpipilian kami, mas doon kami sa mga halal food kasi yun nga, bukod sa hindi ka masyadong magigilty, masasarap pa. Kasi karamihan sa mga dish nila, may mga halo ng anghang. So, hindi mo na kailangan mag-level up pa kasi as is, pag sinerve sa'yo, leveled up na siya. Hindi naman lahat kasi hindi naman lahat ng sineserve nila maanghang, mostly lang. So yun, enjoy na namin to. See you sa next, natitikman namin. Ang taga-simot ko. Pagka may hindi ako nagustuhan, sure meron akong taga-kain. Simot. Kawawa naman yung isda. So, ito na yung pangalawang food trip natin. So, itong flying noodles na napili natin, sa Meat Sis Cantonese Kitchen natin nabili. So, 400 pesos siya. So, tara, simulan na natin. Para sa 400 pesos, ang dami na ng serving. Ang ganda pa ng presentation. Pero, ayan, I think, maya-maya, babagsak na. Ayan, simulan na natin, Tikman muna natin isa-isa yung mga toppings nila. So, may mga kikiam, squid balls, merong pork. Marami pang iba. Ayan, dami. Actually, dami sahog. Hindi ko alam kung ano to. Lechon kawali siguro. May shrimp pa. Tapos maraming gulay. Actually, dito, ayan, may squid pa. May tentacles pa, Ayan, ito na unang tikman natin. Mainit-init pa, umuusok. Masarap talaga pag kumakain ka ng mainit-init pa yung kakainin mo. So, tikim pa tayo ng iba. Pagsabayin natin itong squid at kikiam. Dumudulas. Pagsabayin natin yung kikiam tsaka squid balls. Umuusok pa. Fairness, masarap yung timpla nila. Pero, nothing special. Yung lasa nung, alam niyo yung mga pansit sa Chinese restaurant? Ganun. Wala naman nang ma-expound na explanation dun Very savory, malasa, saktong-sakto yung timpla, pati alat. Ang pinaka, syempre, yung presentation na lang ang naglalaban dito. Yung flying noodles nila. At guys wala sa plano to. Hindi namin alam na may flying noodles dito sa 168. Nakita na lang namin doon. So, kaya, syempre, why not i-try, diba? Kasi alam ko ang flying noodles, ino-offer lang to sa mga restaurant So, good thing na nakahanap tayo dito sa 168, diba? Galing. Tikman na naman natin yung ibang fried noodles pa. Hindi natin magalaw yung pinaka nakatayo So, yan. Tikman naman natin. May kasamang noodles, tentacles, at gulay. Again, sa lasa, wala nang kagulat-gulat. As is, ng mga noodles ng Chinese restaurant, ganun siya. Texture yung mapapansin mo dito. Kasi syempre nga, flying noodles, tapos crispy pa siya, sarap yung nabibigay ng texture. Kasi masyado masose, diba? Tapos pagka kinain mo siya, may added texture. Daming sahog! Carrots, Gusto ko pa ng medyo malutong-lutong Ayoko masira yung ating tower dyan. Woo! Ibang laman pa. Mamaya na natin haluin to kasi ayaw natin masira yung pinaka-design. Malalaglag. May mga tunog-tunog pa yung crunchy na noodles May namatahan pa tayo ditong solid shrimp. Yan, binalatan na tayo ni Carter. Ayaw natin magdumi. So yan, may squid pa at shrimp. Tapos ang daming gulay. Actually, wala akong masabing hindi maganda sa kanya kasi maganda na yung presentation. 400 pesos for sharing. Ang daming serving. Lasa-wise, pasok na pasok naman sa panlasang, yung mga sinaserve sa Chinese restaurant. So ngayon, haluin naman natin. Haluin na natin, destroy na natin. Kasi kanina ganyan na siya Medyo nagpapaalam na. Tingnan natin kung lalambot siya. So yan, parang ayokong sirain. Nanghihinayang ako. Tikman na natin, di ba, yung difference nila dito pag crunchy.
Sweet ng lasa niya. Tanggalin na natin, ha? Sarap, crunchy. Gusto ko yung ganito, eh. So, yan na. Ang huling pagkikita natin dahil maghahalo na tayo. Oh my gosh. Ang dami pa pala sa ilalim. Ayun. Marami pang noodles. Sulit na sulit yung 400 mo. Kasi ang dami nyo nang maghahati. Kaya pala kanina ang daming sauce. Ari ka ba't ang daming sauce? Kasi para pala sa kanya lahat yan. Kung ako yan, hindi ko masyado hahaluin lahat kasi gusto ko may matirang texture pa rin. Yan. Dami pa natin pwede ihalo eh. Dami pa sa ilalim. Yan. Ito kasi nasa ilalim na part eh. Dagdag tayo ng medyo malulutong. Malulutong at gulay. Last bite para pwede natin i-take out. Marami makatikim sa bahay. Yung family natin. At proceed tayo sa next food trip. So, ito yung mga na-order natin sa Charias Authentic Thai Kitchen. Meron tayo ditong chicken satay, 289 pesos. Chicken pandan naman, 299 pesos. So, yan. May Thai cuisine din pala dito sa food court ng 168. At pagka napadaan kayo dito, makikita nyo pag nagluluto sila, may mga paapoy pa. Yun yung nakapagpabili sa amin. Sabi, uy, may paapoy dito para sa food court. Ito munang chicken satay. Tsaka ang cute ng slice nila, di ba? Normally, nakakat. So, ito, isang straight to. Ang galing. So, sausaw na natin. Actually, tikman ko muna ng walang sausawan. Laki agad na nakuha. Hindi siya dry ah. Ngayon, problem is, hindi natin alam paano isasawsaw to. Konti lang ah. Ay! Actually, itong chicken satay nila, may lasa na. Malasa na siya. Kala ko kanina kasi dahil orange siya, yung sausawan, maanghang. Peanut sauce pala to. Nandito yung lasa ng peanut. In fairness, oh, akala ni Carter kanina dry. Hindi naman siya dry. Pero breast kasi to eh, no? So, technically talagang dry siya. For the price ba na 289, pricey siya. For you, tanungin natin si Carter. Medyo pricey siya, no? Siguro kung may rice, pwede pa. Pero, siguro kung may rice, yeah. Pero actually, kung ito, medyo plain siya kapag ka ito lang yung... Pero malasa na eh. May flavor na siya eh. Pero yun nga, medyo kulang. So, kailangan talaga may sauce. Kung may rice to, complete meal na. So, siguro sa 289, kung may rice, pwede na. Kasi 5 sticks din eh. Tsaka malasa naman siya. Actually, masarap siya. Gusto ko siya. Gusto ko yung lasa. Hindi naman siya yung parang, sayang yung binayad ko. Hindi naman ganun. So, move on na tayo dito sa may chicken pandan nila. So, yan. Balatan muna natin. Hindi ko alam paano babalatan. Kunin natin yung pinaka. So, yan yung chicken na laman. Tikman na natin. Sabay na with the sauce. Konti lang muna. Actually, guys, masarap naman siya. Pero, simple lang. Walang something special. Para lang siyang fried chicken. Tapos, may manamis-namis na sauce. So, yun lang siya. Simpleng ganun lang. Para lang siyang fried chicken. Ang kinagandahan lang nun, yung presentation kasi naka-wrap pa siya sa pandan eh. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces na chicken na ganito kalalaki. Nakagatang ko na to ah. Tapos, 299, 300. Medyo pricey, no? 60. Parang 60 isa. Pwede naman na kung may paapoy sila. Di ba? Presentation-wise, di ba? Pero siguro, mas maging sulit siya para sa mga taong pumupunta dito kung may additional rice pa. Pero kung ulam lang, baka yun nga medyo pricey. Dagdagan nila ng rice siguro. Nag-suggest pa no? Bala sila. So yan, masarap naman. Masarap yung timpla. Okay naman. For the price, pwede na. Siguro kung dadagdagan ng rice, baka masabi ko pang sulit. Masarap din yung sauce nila, manamis-namis. Bagay dito sa fried chicken. Pero chicken, parang fried chicken niya. Pero naka-wrap kasi siya sa pandan eh. Prito, oh. Prito rin siya. Ayan, oh. Ayan, may mga toasted nga siya. Ayan, ito yung mga malulutong na balat. Try daw natin sa peanut sauce. Parang fried chicken lang siya. Tinry natin sa sauce ng chicken satay. Pwede rin.
bagay rin. Kasi plain lang din naman yung chicken eh. So ngayon, masaya naman ako dito sa mga napili natin dito sa Thai cuisine nila. Kasi nag-noodles na tayo, nag-flying noodles na tayo kanina, kaya dapat pad thai eh. Kaya lang magiging redundant eh, kung mag-noodles pa tayo ulit. Kaya ito na lang yung in-order namin. Pero good pa rin naman yung in-order natin. So ngayon guys, move on tayo sa next na titikman natin. Isa sa mga napili nating merienda ng mga Muslim, ito yung kung tawagin nila bilo-bilo. Same din sa mga Tagalog. So, 50 pesos to. Ayan. Yan yung laman niya. Actually, tikman na lang natin mamaya kasi hindi ko tinanong kung ano yung mga laman nito eh. Hindi ko na isa-isa itanong sa kanila kung ano yung mga sahog. Then, ito naman yung next. Ito yung biko na isa rin sa merienda or dessert ng mga Muslim. Pero, gaya ng bilo-bilo, meron din to sa Tagalog eh, di ba? So, sa kanila lang purple. Tingnan natin, tikman natin kung may pagkakaiba. So, start muna tayo sa bilo-bilo. Tikman na natin. 50 pesos lang sila parehas ha. Same na same lang. Walang pagkakaiba. Again guys, itong mga dessert ng Muslim or merienda, nabili natin to sa Al Hasan. And yung mga nagtitinda at may-ari talagang Muslim. And yung mga ibang tinitinda pa nila, mga Muslim food talaga. Halal lahat. So yan, may sago, may kamoting kahoy, may saging. May bits-bits ng ube. Ito, purple rice siguro. Ay, hindi. Yung mga gutay-gutay na biko, parang ganito rin. Ayan o. Biko nga. Sarap naman. Same tamis ng tamis kung paano gumawa yung mga Tagalog. Ganon din, pero sarap naman. Lasa mo rin yung gata. So, itong biko na yung tatry natin. Ang ganda lang tignan eh, no? Tignan naman natin pagdating sa lasa. Kagatin na lang natin kasi dapat kutsara eh. Para wala nang ano. Let's go. Same na same. Parang biko lang din ng mga Tagalog. So I don't think, baka food coloring lang yung purple. Kasi wala naman akong malasahang ube halaya or ube. Parang biko lang din yung color brown ng mga Tagalog. Actually, matamis na siya. Pero baka makulangan sa tamis yung mga mahihilig sa sweets. Sa akin, matamis na rin to. Kay Carter, lalo na, pag tumikim ng ganito to, matatamisan yan. Pero sa akin, sakto na to. Pero siguro ang kulang dito, latek. Latek on top. Pero ito, pwede nang papakin eh. Good na. As is, 50 pesos. Ang dami. Ang laki oh. Taba pa sa ilalim. Ang ganda rin ng presentation. Pwedeng pang munch. Pwedeng i-share kasi ang dami nitong mabigat sa tiyan. Carbs. Diba? Ultimo lagkit. Same na same. So yun lang guys, dito na nagtatapos ang ating food trip dito sa 168 Food Court. So dito tayo nag-food trip sa Food Court 1 kasi dalawa yung food court dito sa 168. Food Court 1, Food Court 2. So dito tayo sa malaki, yung Food Court 1. So yan, enjoy na namin to. I hope nag-enjoy din kayo at nakakuha kayo ng tips na mga pwedeng matry dito na sulit. So yun lang guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo and don't forget to comment and like na rin dito sa video na to. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Maanghang lang.